Sir, for the longest time, hanggang ngayon hindi pa rin alam kung anong government agency ang pwedeng pumukpok dito para po gawin nila yung kanilang responsibilidad. I mean, yan po sitwasyon ngayon? Yan po, Manong Ted. Sang-ayon po ako sa mga yan sinabi nga. Yan po rin po lumalabas naman po talaga sa aming pakikipag sa lahat. Kaya nga po nabanggit ko, sino pa ang pwede pa talagang kumbaga gamitin natin sa lahat ng disiplina? Kasi And then, sir, nagchachapi lang po tayo. Medyo nagpuputol-putol lang po tayo, sorry po, no? Kasi nga ito'y cellphone. Apo, yan. Sige, so sino ho ba ang pwede magdisiplina? So, hindi ba ho kayo wala bang Panginoon Diyos. Sumulat po kayo kay Secretary Frederick Go ng Finance, no? Itong taga-DTI, alam nila itong problemang ito pero ayaw din po daw umaksyon, no? For whatever reason. Bakit hindi ho kayo umupo sa isang lamesa, ipatawag yung shipping lines? And alam niyo ho yun, to resolve this issue, hinahayaan lang kasi hindi may tatanggi, kumikita yung ATI, kumikita yung shipping lines to the detriment of our traders and workers po sa logistics. Yun nga po, Manong Ted. Again, sangayon po sa nabanggit ninyo. Kaya nga po ang aking sinulat nung sa Joint Administrative Order Proposal, ang BOC po ang nakalagay doon na kung po pwede, kami na yung maatasan na, yung pamunuan po ito, no? Hindi po ibig sabihin kami lang magaling. Kasi ganito po yan Pangalawa, kailangan po banggitin po natin, Sa ibang bansa, sino po ba ang nagmamanage po ng mga shipping lines? Halimbawa, sa bansang Amerika, meron po silang Federal Maritime Commission. Sa bansang Japan, siyempre, gold standard po yan. Meron silang tinatawag na Ministry of Land, Infrastructure and Tourism. Meron po talaga nakatalaga na kung sila po yung nagmamanage po ng mga ganitong problema. In particular, yun pong shipping lines. Sa atin po, yung local shipping lines, yung pagbabantay po dun sa mga magkano pwede nilang isingil and other issues, marina po yun sa local shipping lines. So gray area ngayon, yung sino ang magmamanage ng international shipping lines. Kaya nga po, sabi ko nga po, bilang solusyon, willing po kami na ang BOC na lang po ang ilagay dyan kung gusto po nila. Okay. Pwede rin naman pong marina, at least hindi po madadagdagan ng trabaho dahil masakit sa ulo po ito. Opo. Pwede naman pong marina yan, pwede rin naman pong PPA. Pero kung ako po tatanungin, kung titingnan natin ang mandate mismo, yung pag-create po ng mga itong ahensya namin, Okay. Marina po pwede po talaga. Kami rin po, BOC, pwede po talaga. Kaya nga po yung JAO po sana, Joint Administrative Order, para masimulan na. Kasi ngayon po, paano ko naman po, hindi po nagdadahilan tayo, Opo. Kailangan natin ng konting pangil pag pinatawag po natin ng mga shipping lines. Kailangan po ng kaukulang authority o kapangyarihan upang magawa po natin yung gusto po natin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.